Okay, good morning po sa lahat. Mag-recap lang po muna tayo no noong the other last Sunday po yung topic natin is all about the 8 secrets to a healthy living. Then last Sunday, the other Sunday pa, yung topic natin is all about nutrition, no? So what to eat and um ano po yung mga magagandang mga food na dapat natin take para sa may benefit po yung katawan natin, no? And na topic din natin doon, pag-usapan natin doon na hindi tayo matakot kumain ng mga gulay dahil sa pesticides. Kasi si pesticides po ay matatanggal lang po yan kapag hinuhugasan na po siya bago natin i-consume. Ang ating katatakutan po, yung mga hormones o yung mga pesticides injections na na-absorb ng mga meat ng mga animals. Kasi yun po yung kahit hugasan man yun, nandun na po yun sa meat nila at hindi na ho yun mawawala. Then, second, ang source ng protein ng mga animals was the plant. No? So, bakit hindi natin mag-direct na rin po tayo na kukuha ng mga protein-based, plant protein-based na hindi nadadaan sa mga meat. Kasi nasa mindset na din po kasi natin na ang best source of protein was meat. So bakit hindi natin na lang kukunin yung mga meat doon sa mga plant-based na hindi na lang tayo kakain sa kanila, no? So that's all po yung sa topic natin last tungkol po sa nutrition. And today po, ang topic natin is exercise, no? So, what is exercise? Exercise, the elixir of our energy. So, ano pong meaning ng elixir? So, elixir, it's a magical or medicinal solution of our energy. So, there are kinds of exercise. No, yung iba ginagawa nilang gardening, walking, biking or cycling, jogging, swimming, yung iba dancing, sports, tennis, basketball, no? So, ito ho si walking. Just walking 30 minutes no every day can increase cardiovascular fitness. So, it strengthens the bone, reduce excess body fat, and boost muscle power and endurance. It can also reduce the risk of developing conditions such as heart disease, type 2 diabetes, osteoporosis, and some cancers. So by walking lang po, ma-prevent po yung mga heart disease and type 2 diabetes. So type 2 diabetes po, siya po yung namamana natin sa ating mga kinakain lifestyle diseases po. Next is biking. So exercising on the bike for at least 30 minutes a day will build up your cardiovascular and muscular endurance. So cycling can help change body shape by burning calorie and resulting in weight loss or helping build muscle in the upper and lower body. The next is swimming. So swimming in a low impact activity that has many physical and mental health benefits. Swimming is a great workout because you need to move your whole body against the resistance of water. Helps you maintain a healthy weight, a healthy heart and lungs, alleviating stress, and improving coordination, balance, and posture. Then, see indoor exercise, taking your workout inside give you a lot more control over the elements. So whether it's in your living room or at a gym,
indoor workouts can also have a lot more variety due to the availability of equipment and classes. So the first obvious downside to indoor exercise is the absence of fresh air and sunshine. Yun lang po. Kung nasa indoor exercise tayo, hindi ho natin maano yung fresh air and yung sunshine kasi nasa loob tayo, no? Next is jogging, no? So, running at a slower pace is referred to a jogging, no? Running and jogging are form of aerobic exercise. So, beginner to exercise should start with brisk walking. So, bago po tayo mag-jog, mag-start po tayo sa brisk walking muna. Then, progress to jogging and work up to running. But, see your doctor for a checkup before starting a program. So bago ho tayo mag-apply ng jogging, kailangan po tayo magpapa-check up muna. Punta tayo sa doctor natin kung bagay pa sa atin yung mga exercise na ganyan. So, according to John, verse 2, John chapter 3 verse 2, Beloved, I wish above all things that you mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Yun po yung verse natin. So, health, what is health? Health is a complete state, physical, mental, social, and spiritual well-being of man, and in the absence of diseases. So, health has 4 dimensions. Una, yung physical, yung nasa labas na nakikita natin. Mental, kung paano tayo mag-isip, yung pag-iisip natin. Social, kung paano tayo nakikihalubilo sa kapwa natin. And spiritual well-being, yung ating spiritual health, yung ating communication sa ating Panginoon. And exercise helps protect your body against obesity. So, obesity, ito ho yung overweight, no? Abnormal or excessive fat accumulation that present at risk of health. Yung sobra hong mataba. At ngayon ho, marami hong obese. Yun ho yung uso na body build up ngayon, no? Karamihan, marami ho talagang obese. Kasi ho, mas ano ho yung tao ngayon, mga tao ngayon, mas nag-i-enjoy lang sila sa food, hindi ho nila iniisip kung ano ho yung nagiging result sa kakakain nila. Kasi marami ho talagang klaseng pagkain, no? Na maano ka talaga, mainganyo kang kakainin. Lalo-lalo sa mga advertisements. So, ginagawa talaga nila yung magandang advertisements para si tao ay bibili at kakain sa mga products nila. Number 2, high blood pressure, no? So, ang tamang BP is 120/80, pero pag yung BP natin ngayon is 130/80 na, so, ibig sabihin, high blood pressure ka na, no? Hypertension ka na, hypertensive ka na. So, ang nararamdaman mo, no? Kung may high blood pressure ka, yung meron kang moderate to severe headache, no? May anxiety ka, pagkakabalisa, shortness of breath, no? Nosebleeds, dayon, meron kang palpitation, no? Yung mag-beat rapidly. Tapos, meron kang pulsations in the neck. So, due to a forceful heartbeat, when you have a palpitation, yung malakas po yung beating natin,
So you may feel your heart beating in your chest, so neck and throat. So meron po kayong pakiramdam na ganyan, no? May hypertensive na po kayo. So dapat magpapa-BP na, no? Then colon cancer, yun ho, yung pinakamadali kang mamatay pag may colon cancer ka, no? Kasi si colon, dun ho dumadaan yung mga waste natin. So, dun ho nag-iimbak, tapos siya ho yung nagka-cancer na ho tayo dahil kulang ho tayo sa fiber na kinakain, no? Hindi ho siya maayos na malinisan si colon at saka yun isa din ho yung sakit na nakukuha natin sa ating lifestyle. Then heart disease and stroke, anxiety and depression, no? Si depression ho, siya ho yung feeling of hopelessness, no? Tapos yung taong may depression, irritable sila. Tapos ramdam nila yung mga frustrations and restlessness. And last is diabetes. So the gift of exercise was energy. So energy, the strength of vitality required for sustained physical or mental activity. No? So pag nag-exercise tayo, magbigay siya ng vitality, no? Sa physical and mental activity. Then next, ang ating mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress. So ang mental health is important to every stage of life, from childhood and adolescent through adulthood. And number 3, endurance, the ability to keep doing something difficult, unpleasant, or painful for a long time. So the ability to continue despite fatigue or difficult conditions. So meron tayong endurance. Sa Bisaya pa, lahutay. No? Number 4, self-confidence. It means that you accept and trust yourself and have a sense of control in your life. So you know how your weakness and have a positive view of yourself. Then flexibility. Then flexibility, the ability to bend easily or without breaking, the ability of a joint or series of joints to move through an unrestricted pain and free range of motion. Then number 6, enhance immunity. So build immunity against specific diseases. Longevity, a long duration and individual life. Glowing complexion. So one of the best components you can get is you're absolutely glowing. So number 9, yung strength. So any activity that makes your muscle work harder than usual. Then body firm. You don't need to deprive yourself of little pleasures. It's simply a question of making sure you eat a balanced diet and exercise. So this is the exercise program, no? First po, you have to consult your doctor first. If your doctor says walking is best for you, so do not run. No? Bakit to kailangan natin mag-consult sa doctor before exercising? I don't know if am I right, no? Or na-research nyo din po ba yung blood type and exercise? No? So, try nyo po i-research si blood type and exercise kasi po, doon nyo malalaman kung ano ho yung best exercise depende on your blood type. Now, if you are a type O blooded person,
Kung type O ho kayo, so ibig sabihin, athletic po kayo, no? So, athletic blood, kahit ano hong gawin nyo, kahit anong exercise gawin nyo po, nababagay ho sa katawan nyo. But kung blood type nyo is AB, B, or A, so moderate exercise po ang kailangan, no? So, kasi ho, when we do exercise, no, si cells po, nag-excrete po siya ng mga waste na materials natin, di ba? In-excrete yan when we exercise kasi pinapawisan tayo. Then, si waste na lumalabas, yung iba, so lumabas siya through sweating. Pero yung ibang waste naman, naghahanap yan sila kung saan niya iiimbak yung waste. No? So that is why yung mga cysts or tumors or mga bukol, actually, garbage lang sila ng mga cells natin. Doon lang ho nila iniimbak yung mga waste, kaya may bukol. Now, dahil doon yung iniimbak ng waste natin, so while we exercise, naghahanap yan sila ng kung saan nila iimbak. So kaya meron ng ganyan. Now, kaya ho, we have to consult your doctor or kailangan alamin niyo ho yung blood type nyo para ho alam nyo kung ano ho yung best exercise. Kasi ho, marami hong cases, no? Even ako, may nakakilala ako na sports-minded person, no? Ano talaga siya? Tennis player siya sa Cebu dati, no? Wala siyang vices. Hindi ho siya umiinom, hindi ho siya naninigarilyo. Meron ho siyang 8 hours sleep per day. Tapos healthy ho yung diet niya. But, nagsuffer ho siya ng brain tumor. So, marami ho tayong kakilala, no? Like Kim Atienza po, 'di ba? Na alam natin na sports-minded person siya, alam natin yung health conscious niya, pero bakit yung nagsasuffer siya ng ibang sakit? So, try nyo ho i-research yun tungkol po sa exercise and blood type. Baka ho, it can enlighten you up kung ano ho yung bagay na exercise para sa katawan natin. Kasi pag B, A, B at saka A, moderate lang ho talaga ang kailangan ng exercise. Kaya yung sinabi dito na kung sabi ng doctor nyo na walking, walking lang talaga. Hindi kailangan natin na tumatakbo or tatakbo. Number 2, kailangan natin na mag-warm up muna and stretching. So, hindi yung pagkagising, pagkabangon, tatakbo tayo kaagad, no? So, kailangan tayo ng mag-warm up. Then, number 3, start slowly. So, ito ho yun. Start slowly. Then, take a few weeks to get into a full program. So, hindi ho natin biglain yung ating katawan. So, unti-unti muna bago ho tayo takes time, no, or weeks bago natin makuha yung buong program. So there is no exercise that can take the place of walking. By it, circulation of the blood is improved. So dun po yung sa Councils of Health, page 200. So wala daw hong ibang exercise na maka-take place sa walking lang ho. Magwo-walking po. No? So, exercise now. No? So, walking kasi, while you walk, yung social activities natin, nandun na kasi minsan, pag naglalakad tayo, nakakausap natin yung mga colleagues natin, yung mga kaibigan natin, no? Walking with our pets. So, yun bang feeling mo, after walking, di ba, nakapag-usap ka, maganda yung mood mo, at least for the whole day, na feeling mo, magaan yung pakiramdam mo, no? Kesa jogging kasi hindi mahirap magja-jog while talking. Tapos yung kasama mo iba, nauna sa iyo, ikaw na lang mag-isa, no? At kung nandun ka naman sa indoor exercise, ikaw lang talaga mag-isa kasi hindi naman lahat ng friends mo mahilig sa indoor exercise. While walking ho, kahit papunta ho tayo sa work natin, well, anong ginagawa natin? May lalakarin tayo, may kasama tayo. So, doon na-express mo yung emotions mo, na may kausap ka. So, very healthy talaga ang walking. Now, advantage po sa exercise, strengthen the heart. No? Make
the heart more efficient, and pumps greater volume of blood in one contraction. So, according to Dr. John McDougall, no? So, advice from him, kailangan nun natin kumain ng gulay, fruits, and vegetables. Then, kailangan natin ng mag-e-exercise. So, if you continue to eat a high-fat and high cholesterol diet and then begin an exercise program, you're placing your life in jeopardy. No? Yung ibang mga mukbanger, ito yung sinabi nila na kaya daw hindi sila tumataba kasi nag-i-exercise sila. Pero hindi pala yun maganda. Nilalagay natin yung buhay natin sa jeopardy. So bawal yung ibang nag-iisip, nakakain ako ng marami, mag-i-exercise ako para ma-burn yung mga kinakain ko na mga high fat. Pero hindi pala yun tama. No? Mas nagiging delikado po yung buhay nila. No? Those who exercised had only half the death rate of those who did not. No? So, yun pala nag-exercise, half po, kalahati ang death rate kesa doon sa hindi nag-exercise. So, 1 hour of exercise add 2 hours of life. No? According to sa study sa Harvard Alumni New England Journal of Medicine, no, na yun pala nag-exercise, half ang death rate niya. Pero yung hindi, those who exercise had only half the death rate of those who did not exercise. So 1 hour of exercise add 2 hours of life per day. So pag nag-exercise pala tayo ng 1 hour, dinadagdagan natin yung buhay natin ng 2 hours of life. Now, those who exercise had only half a death rate of those who did not. So, 1 hour of exercise add 2 hours of life. So, if you exercise 4 hours in a week, you will have 8 hours additional to your life. No? Kung nag-exercise pala tayo ng 4 hours po sa isang linggo, na-add tayo ng 8 hours additional to your life. So, halimbawa, 8 hours times 52 weeks per year, no? Meron kang 416 hours divided by 24, meron ka 17 days na additional ng life mo in 1 year. So, kung nag-exercise ka, mas tataas talaga yung buhay natin. So, those who exercised had only... Okay, so remember the spiritual aspect of health. I can do all things through Christ who strengthened me. So sa Philippians 4:13. So what are the spiritual exercise? So di ba, kailangan din para sa spiritual natin, yung exercise may benefit din. So reading your Bible will strengthen you for the trials of life. No? So, kailangan natin magbasa ng Bible para ma-strengthen yung bawat pagsubok ng buhay natin. And prayer, don't go asking for things. Tell God about yourself, your fears, your hope, your family, your life, what to do, what to be His child. So, hindi lang tayo pala mag-pray na meron lang tayong hihingiin. No? So, kailangan po natin i-pray kung ano yung tungkol sa sarili natin, yung takot natin, yung mga hopes natin, family natin, at tungkol po sa buhay. No? Na kung anong gusto mo. Then next, mag-attend tayo ng fellowship, no? Sa church service and seminars, conventions, and make friends. Yun yung
magiging spiritual exercise natin. Yun ho yung top 3 na spiritual exercise. So the study of your Bible provides the exercise of faith you need. So in Timothy 4, 1 Timothy 4, verse 7 and 8, keep yourself in training for a godly life. Physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way because it promises life both for the present and for the future. So start exercise now before it is being too late. No, according to Psalms 91:16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. How long? So, yun lang po. So, how long ho tayo mag-start the exercise? So, sa Psalms 91:16, akong pagtagbawon siya sa hataas na kinabuhi ug akong ipakita kaniyang akong kaluwasan. So, with long life will I satisfy him and show him my salvation. So, that's all for today about exercise. So, meron po ba kayong tanong? Tanong, Ma'am Janice. Yes po. Yung nabanggit mo kanina yung blood typing, medyo ano kasi yung aking ano eh. Ano yung mga Curious. yes, kung pwede mahingi din yung materials. Okay. Yung ano yung blood typing na kailangan talaga niyang pagurin yung blood type pala na kailangan nating pagurin siya para maging malinis yung daloy ng ating dugo. Yung ano lang po, sir, yung type O, blooded person. Kasi sila yung athletic blood. Di ba karamihan sa mga athletes type O sila? Yan pala yun. Buti na lang. Oo, yung mga type O talaga, sila yung athletic blood kasi. So, kahit anong gawin nila, kahit severe yung exercise na ginawa nila, fitted lang din po talaga sa katawan nila kasi yun ang kailangan. Si type O din kasi, pag hindi, mild lang ho yung exercise niya, magkakasakit din po si type O. Then si type O din, siya yung blood type na bihira siya magkasakit. Bihirang-bihira magkasakit si type O. Pero pag si type O ang tatamaan ng sakit, severe ho yun. No? Diretso na, Mahuhospital talaga diretso. siya. Oo, yun Thank talaga. you, ma'am. Thank you, ma'am. Kasi na-curious lang ako doon sa blood typing. Gawa ng medyo, ano kasi ako medyo malikot ba? I mean, hindi ako pwedeng magtambay kasi sa isang lugar. Yung, Opo. oo. Kasi So baka type O ka, sir. malamang siguro kasi pagka hindi ako gumalaw ay Pagod. parang pagod. Unlike Pagod. na may ginagawa ako, gumagalaw ako, yung tulo ng tulo yung pawis, parang hindi ako Refresh napapagod. po. Mm-mm. Opo. Yan ho yung mga type of blooded. Tapos i-search mo na din po, sir, yung type, blood type and food to eat. Nandun din ho yan. Kung ano yung kailangan kainin sa blood type natin. Hello, Para, Ma'am Jan. yes po. Follow-up question. Hello. Nabanggit mo na yung parang nabanggit mo yung fatty food na kinakain. Opo. Ibig sabihin yung halimbawa kakain ka ng meat tapos kinabukasan mag-exercise ka. Hindi pala siya accurate. Advisable po. Yes po. Nilalagay niyo po sa risk yung katawan niyo po. Hindi ho siya advisable. Hello, Ma'am Janice. Yes po, Sir Raul. Binanggit ninyo ang type O hindi madaling magkasakit. Yung type A, B madaling magkasakit. Opo, si type O kasi athletic blood siya. So bihira siyang magkasakit. 'Di ba si type AB, siya yung si type AB, mapansin mo madaling sipunin, madaling lagnatin, sakit kaagad ang ulo, merong karamdaman kaagad po yung ganun na mga blood type. Mayroon sigurong consideration sa pagkain din. Yes po. No? Opo. Kasi
pag hindi natin iwasan yung mga taba, kahit type O, magkasakit rin. Yes Pero po. sa research, athletic talaga ang type O. Yes po. Yan, no? Sa research, no? Athletic blood talaga si type O. Blood, oo. Type O naman ako. Wow, very good. Last Sunday, I'm 64 years old. Wow, happy Happy birthday. birthday, sir. Belated happy birthday. Happy birthday! Doc Raul, Sir Raul. Ice cream naman dyan. Malayo ang birthday. Pero hindi birthday, panran ba? Panran. Sumali ako sa Zamboanga City. Oh. 7 kilometers. Wow. Happy birthday. And hindi ko natanong kung anong type blood yung iba, yung mga kasama kong senior citizen. Mayroon pa sa akin 67. Pero 5 kilometers lang sa kanila, yung sa akin 7. So wow. I agree with you. Siguro kasi type O naman ako at nakasurvive. Wow. And kasi mayroon kaming NGO. NGO is Never Grow Old in Ministry. Wow. Isa sa next fun run. Hindi, walang fun run dyan sa ipil ninyo, no? Nag-fun run kami lately lang, Dr. no? Yes. Nakalimutan ko kailan yun. Ako, kasi type O ako. Wow. 8 kilometers yung labason. Okay. Oo nga pala, naano si Pastor sa labason. Champion sa mga senior. Senior category po. That's good news, ha? That's good news. Na maraming Tagalim pala sumali. Regards Okay, sa mga taga-Labason, yung family tumubag. Maraming salamat. Janice, pwede po magtanong? Yes po. Ma'am, paano naman yung B positive? Ang exercise best po, yun lang po talaga yung walking. Wala ho talagang ibang best exercise. Pag hindi po tayo sure sa blood type natin, yun na lang po yung walking. Wala pong pinaka-best exercise po. Ma'am, yung sa ano ma'am, dun sa mahirap huminga, yung parang nahika ba tawag doon? Lungs nila ay mahina. Opo. O okay ba yung treat na ano ma'am dun sa swimming? Si swimming kasi ma'am, buong katawan niya, di ba? Yes Nag-swim po. siya. Kasi doon po sa swimming po ma'am actually ma'am swimmer po ako. So yung experience ko sa swimming ma'am ay ma'am yung ang ganda sa lungs kasi nung sa swimming ma'am pag nagsiswimming ka, lalo na pag alam mo yung proper breathing sa ilalim ng tubig. Nakakaano siya ma'am nakaka-relax siya sa lungs, nakakahaba siya ng hininga. Kaya tinatanong ko ma'am kung sa mga may hika o kaya na ano yung mahina sa sa lungs. Pwede kaya sa kanila yung swimming? Itanong ko lang ma'am. Kung sa case niyo po sir, na try niyo po tapos maganda, so okay naman po. Pero kung doon po sa may hika talaga ng iba, nakakasimula lang nila kasi yung sustainability po, 'di ba? Yung lungs kasi natin siya yung nagpa-pump para mayroon tayong air. Manghinga tayo. So baka ho sa iba din ho yung effect nila. Depende kasi sa body mechanism ng tao. So better ho, doon na lang ho sa doctor kayo mag-consult kung ano ho yung talaga yung nababagay. Pero kung okay naman po sa inyo, kahit may hika kayo, mabuti din naman po. Pero kung sa iba na may hika, may iba silang case na ganyan, may shortness of breath sila, baka ho, mas okay na lang ho yung walking na lang din po para mas safety din. Hello, may tanong pa po ba? Kasi mag-proceed na tayo sa next na lesson. Hello, Ma'am Janice. Yes po, Ma'am Leia. Ano po ako, De La Fuente, ma'am. Ma'am De La Fuente. Kakaboses mo kasi si Ma'am Leia. Nag-a-advance lang po ako Mamaya pa akong 12.
Okay po. Wala naman kasi minsan na ginagawa. Andito lang sa tindahan. Ngayon po, may tanong po ako, ma'am. Yes po. Kasi ang nalalaman ko na mga type AB, mga matatagal ang buhay. Yung sa mga relatives ko, sa mama ko, sa yung kapatid, inaabot sila ng mga 90 years old. Mga ganun, 80, 90. Pero hindi naman gano'n sila na nag-exercise. At Yes dahil po. sa mga type AB, ang pagkaalam ko ay mga ano sila, siyempre mga type AB, mga malalakas, kumbaga, matitibay ang dugo nila na hindi sila sakitin. At totoo naman po yan, katulad ko, pero ako hindi AB, type A. Pero siguro kung minsan magkasakit ako, baka serious, pero wag naman. Opo. Ganun talaga yung mga type AB, ma'am, yung ibang blood type. Yung hindi sila gaanong magagalaw kasi parang feeling nila kunting kumbaga mapagod. Dali sila mapagod baga, kumbaga ganun yung sila. Pero ang mean ko po, si AB dali siyang maglagdatin. Kaya 'di ba yung skin natin, ma-compare mo din kung type O blood ka eh. Kasi yun silang type O, ang kinis ng kutis nila. Makinis talaga yan sila. Very fine yung texture ng skin ng mga type O. Pero pag ibang blood type mo, yung iba, di ba, grabe sila kung pimples, grabe sila, no? Rough yung skin nila. Yung ibang blood type, may ganun talaga. Mga gwapo, magaganda. Yun. Amen. Amen. Sir Raul. Ma'am Janice. Ma'am Doc. Janice. Yes, Doc. May tanong po ako. Po. Bakit hindi naman ako type O? Bakit makinis ang kutis ko? Amen. Gift yan. Gift yan po. Doc, gifted po. From God po na gift yan. Born si Doc. Born. Doc, nakikita ko naman kasi sa ano nyo, when you speak, yung voice, nakita sa personal, pero sa ganito na naririnig ko, ang boses nyo po ay pala announcer. Maganda ang boses nyo. Type O din. Type O ang boses. Maganda ang boses niya. Ibig sabihin, siyempre sa katawan nyo, matibay kayo. Ayan. Yung kumbaga, mabilis gumalaw. Kaya lang ngayon sa edad, siyempre, talagang tumatanda, medyo mabagal-bagal na. Pero siguro, nung kabataan nyo, Doc, nagtataka ako kasi parang umaalog-alog na eh. Ganon talaga, darating tayo dyan. Kaya tama yung sinasabi ni Sir Raul na depende pa rin sa lifestyle. Kahit ang dugo mo ay sabihin natin talagang by your blood type ay formidable ka. Pero kung pabaya ka naman sa lifestyle mo, talagang magkakaroon ka pa rin ng lifestyle disease. Diyan ako naniniwala. So, wag po tayong maging kampante ayon sa ating blood type. Mamuhay po tayo ayon sa New Start Lifestyle Medicine. Kasi po, sinabi ni Ellen G. White na yung 8 na yan, ang tawag nun, ano nga yung tawag ng 8 na yan, Ma'am Janice? Nature's Doctors ba? Ano ba yung sabi ni Ellen G. White? Elixir of Life. Oo. Sinabi din na parang may sinabi din sa Ellen G. White yan na 8 doctors. The 8 doctors, no? Yung New Start. Lahat po niyan ay nakakapagpagaling eh. Kaya ngayon ang pinakaano natin sa ating lifestyle program. Ma'am Janice.
Nutrition, nakakapagpagaling, no? Yung exercise, nakakapagpagaling. Water, galing din, nakakapagpagaling. Ano bang sunod? Sunlight. Sunshine. Sunshine or sunlight, no? Sunlight. Mas better siguro yung sunshine, no? Kaysa sunlight lang. Kasi ang sunshine, tatamaan ka, pero pag sunlight, iilawan ka lang. Oo, so sunshine. Sunod, temperance. Temperance. Oo, yung hindi ka lang, sabi nila, kung hindi ka mag-practice sa temperance, yung paninigarilyo, sabi, isang sigarilyo, parang 4 minutes, ang mababawas ay yung buhay. So, kung hindi ka naninigarilyo, ay walang mababawas. So, ano pa? Air, rest. O yan po ay tatalakayin talaga ni Ma'am Janice dito. No? Kasi po, chaplains must be, lifestyle educators. Healthy. Amen. Amen. Ma'am Janice, balik sa'yo. So, Ma'am Janice, Yes po, Sir Raul. binanggit ninyo yung mga type ko, makinis ang skin. Po. Baka magalit yung type AB. Hindi po kasi kami po mga magkikinis, mga De La Fuente, mga lahing ano po yun, international ang ano namin eh. Pero by reasons kasi, ang pagkain, the correct food has something to do with Your the skin. Po. Yes po, tama po. Yung tamang pagkain. Yes so may po. mga pagkain na blood purifier. Yes po. So it reflects also sa skin. Yes po, tama po. Binanggit ni Ellen White, nagsimula paano maging healthy ang brain natin. Kasi ang brain is the human body commander-in-chief. Siya ang nag-uutos sa lahat ng mga parts of the body. So, maging healthy ang brain. Pag healthy, ang blood. Paano maging healthy ang blood? By correct habits of eating and drinking, your blood becomes pure and your brain is well nourished. So, yung new start, talagang kailangan i-apply ang nutrition, and the formula of good nutrition is the triple G, the go, the grow, and the glow. Yeah. Pero sa new start natin, sa grow, no meat. Sa labas, sa eskwela, may karne. May meat. May meat. Sa atin, meatless. Meatless po. Seeds ang substitute. And lahat ng mga skin maging glowing dahil sa the correct habits of eating and drinking. Tama po. Okay. Thank you. Thank you po, Sir. Thank you po sa additional knowledge po. Thank you so much po. God bless. Then, God bless po. Okay, so proceed tayo sa water naman. Okay, so ang liquid ho, hindi ko kasi wait. Okay, so si liquid po, siya po yung tinatawag na lubricant of our body. No? Kung may sasakyan ho tayo, kailangan natin ng grasa. Kumbaga yun ho yun, si liquid. Parang grasa ho siya sa body natin. Siya ho nagiging lubricant. Now, 70% of our body is water. No? Every body cell, tissue, and organs needs water to function. So, kailangan po tayo ng water. Kailangan natin ng water para ho yung tissue, yung body cell natin, and organs ho, mag-function siya. So, water molecules assisted by enzyme
can push into certain molecules to split them into smaller subunits. So the process called hydrolysis, from Greek word hydro meaning water, lysis or lysis meaning losing or splitting. So sa My Life Today, page 139, water transport nutrients. Wait, tingnan ko lang to. Wait, hindi ata to. Wait ha. Documents. Hindi ata to siya yung... ito pala. So My Life Today, page 139, water transport nutrients and oxygen to the cell. No? Then water po softens stools to prevent constipation. Pag enough ho yung water intake ng katawan natin, hindi ho tayo magko-constipate. Hindi ho tayo mahihirapan ho magbawas. The newborn infants, ang weight is 75% water. So pag newborn infants pala, yung weight nila, 75% of it is water. No? So, body weight, but during the first 6 months of life, this was gradual decrease of water. So pagka si infant, diba 75% of water, pero pagdating na po niya ng 6 months, unti-unti hong nagdi-decrease na ho yung water ni infant. Okay, so si water ho, moistens tissue and cushion joints. So ano ba yung cushion joints? Si cushion joints, sila po yung smooth cartilage. Si cartilage, diba siya yung klase ng bone na color white, no? Na cartilage lubricates your joints. It helps your bones slide past each other without rubbing together, no? Kasi ho, pag mag-rub together yung si bone, masakit ho yan, no? So water keeps your blood flowing. So staying hydrated helps circulation by improving blood flow throughout the body. Warm water is particular beneficial as it encourages the veins expand. So warm water ho ang maganda, no? Thus allowing more room for blood to flow pag warm water. Pero pag chilled water ho, may cause the veins to close up. No? Mag-close up po yung veins natin pag chilled water ho yung iniinom natin. So water lubricates the air flowing over our nasal passages. So pag humihinga pala tayo, kailangan din po siya ng water. May moist talaga. Bakit? So the mucus inside of our nose stays thin and moist. So kailangan pala yung mucus inside sa ating nose, kailangan siya ng moist, no? Para si Celia, yun yung tagalinis, no? Magawa niya yung trabaho niya para ho ilabas yung mga debris, no? Mga bacteria and viruses out of our sinus to prevent infection. So, kailangan din talaga ng water. So, water causes the tiny air sacs of our lungs to make it elastic, no? Kahit pala dun sa lungs natin, di ba meron tayo mga tiny air sacs doon sa lungs natin, kailangan din pala ng water. So kahit sa ang part ng body natin, kailangan ng water. Water helps in the digestive process. So it helps, bakit? It helps to break down food, si water, so that your body can make it absorb the nutrients. So water causes the tiny air sacs of lungs to make elastic. So water is the gel or medium for metabolism. So water is essential to metabolize stored fat into energy. So kailangan din si water sa pag-process niyan. Yung mga stored fat natin, halimbawa, nung sa nutrition na discuss natin na, di ba si carbohydrates, siya yung energy-giving food.
So kung less ho yung carbohydrates intake natin, si body ho, gagamitin niya yung mga stored fats natin as energy. So, si water, sa ganun na process ay kailangan si water para sa ganun na process, no? Sa ating metabolism na gawin niyang energy si fat, yung mga stored fats, no? Water is the transportation system for the body. So, the solvent action of water allows for substances to be more readily transported, no? Example, no, meron tayong a pile of undissolved salt. Halimbawa, marami tayong salt, would be difficult to move through tissues. So water moves nutrients and transport waste for excretion in urine, no, sa feces natin or sa breath natin. So si water, kailangan din siya ganun ng process. No, halimbawa, meron tayong maraming salt sa katawan natin, hindi yun siya madidissolve kung tissue lang. So, kailangan si water, pagkatapos nakuha ni nutrients, i-transport niya si salt as waste, no? Kaya po, naiihi siya o dun sa pagdumi natin o dun sa paghinga natin na split ang mga waste. Then, the garbage disposal system for waste, toxic, and poison of our body then temperature regulator. So the body water has an important role as thermoregulator. So regulating the overall body temperature by helping dissipate heat. So if the body becomes too hot, water is lost through sweat. So di ba pag nainitan tayo, pinapawisan tayo. And ang evaporation of the sweat from the skin surface removes heat from the body. So, pag pinapawisan tayo, tapos yun lang unti nang na ano yung pawis natin natatanggal, doon natin naramdaman na parang na-refresh tayo, hindi na mainit yung pakiramdam natin. Then, water purifies the blood. So, water is a natural detoxifying agent. The more water you drink, the purer your blood will be. So water flushes all toxins from the body and help the organs to function properly. It aids the flow of minerals and vitamins and removes toxin through urination. Then 70% of our total body weight in adults is water. So 30% lang po yung mass. If you weigh 90 kilograms, so 60 kilos are water. Our brain, also, the gray matter of the brain is 85% water, no? So this means that dehydration, even as small as 2%, so na-dehydrate lang ka, even as small as 2%, can have a negative effect on brain function. So dehydration and a low of sodium or electrolytes can cause acute changes in memory and attention. So kahit konting dehydration lang pala sa brain natin, no? Magbabago ho yung ating memory and attention. Mararamdaman ho natin na dehydrated tayo. Then the blood is 83% water. So, si blood, 83% water, 10% is protein molecules, including enzyme, clotting agents, immune system components, plus other body essentials such as vitamins and minerals. So, 80%, 83% talaga ni blood is water. Muscle are 75% water. So, common sense tell us that they need water to stay hydrated and function properly. No? Atin talagang ilagay sa utak natin na si water ay kailangan sa kanilang lahat para mag-function sila ng properly. And hard marrow bones are 20 to 25% water. So, we lose water through. So, paano ba naglo-lose yung water natin? No?
sa ating skin, sa ating sweat, in our breath, in our urine, and in the stool. So drink 8 to 10 glasses of water a day, or in every 7 kilos of your body weight, 1 glass of water and more glasses of water is needed. So in every 7 kilos of your body weight, kumbaga, kung ikaw ay 70 kilos, so you need to consume 10 glasses of water or more of water is needed. Okay. So, in health and in sickness, pure water is one of heaven's choicest blessing. Then, proper use promotes health is in the beverage which God provide to quench thirst of animals and humans. Ito ho yung beverage na bigay ho ni God sa atin na nababagay po sa animals and man. So, water is so essential that a loss of 10% of body's water produces serious disorder, and a loss of 20% result in death. So sa personal and community health, page 110. Alam niyo ba na cause of death is dehydration? Lahat ho ng sakit is dehydration. Doon ho sila nagsisimula. No? Kaya po, yung taong mamamatay na siya, nauuhaw ho sila. No? Kasi ho, causes of death talaga, kahit may sakit siya o yun, lahat ho, kasi pag si cell, wala na ho siyang water, mag-shrink po siya. Kasi our body was made up of cell. Na? We are made up of a single cell hanggang dumami, hanggang naging trillion of cells ng buong katawan natin. Pag walang water na ho si cell, mag-shrink po siya at mamamatay. Kaya ho, pag magkasakit tayo, punta tayo sa hospital, nilalagyan ho tayo ng dextrose, di ba, kaagad. Para ho, ma-replenish ho yung mga water na nawala at saka ma-alive ho si cell kasi nakakakain na sila directly sa kanila. So, commonly, pag ang tao namamatay dahil ho sa dehydration. Bakit? Halos buong katawan ho natin made up of water. Tapos kung mawala na si water, doon na ho, mawawala din ho yung mag-result na din ho siya sa death. So, some diseases needs water more intake. So, ano yung mga diseases na needs more water intake? So, number 1, si colds. So, increased liquid intake is commonly recommended for the person who has a cold on the theory that bakit kailangan niyang uminom ng maring tubig? It assists in the more rapid elimination of the injurious substances provided by the cold virus. No? So, kailangan ng may colds, may sipon, ng uminom ng maraming tubig according to Personal and Community Health, page 110. Para ho, ma-eliminate ho yung mga viruses po na nakakause ng colds. Then, number 2 is fever. If in their fevered state, water had been given them to drink freely and applications had also been made externally. So pag may fever ho, kailangan ho siya uminom ng maraming tubig and water therapy po. May apply po nila external din po si water. No, long days and nights of sufferings would have saved ng dahil kay water, and many precious lives spared, but thousands have died with raging fevers consuming them. So until the fuel which fed
The fever was poured up and vitality consumed, and they have died in the greatest agony without being permitted to have water to allay their burning thirst. No? So, minsan, yun talaga, nakakamatay ho pag hindi ho natin mag-i-intake tayo ng water, lalong-lalo na pag mataas na ho yung fever, pag sobrang taas na ho ng fever, no, tapos hindi natin siya pinapabinigyan ng water, dun ho talaga mamamatay ho si pasyente, no? Kahit fever lang ho yan, pag mawala ho. Bakit ho? Sa sobrang init kasi ng katawan natin, sa taas ng temperature natin, bababa yung fluid, mababa yung water na sa katawan natin. Kaya ho, sobrang init. So wala ho tayong ibang first aid, kundi uminom talaga siya ng tubig para ma-refresh ho yung mga water na nawala sa kanya. Then number 3 is the kidney. No? Kidney infections. So in kidney infections such as piletic, no? Piletic, yan ho si piletic, siya ho yung infection na nasa renal pelvis ho siya, si piletic. Ang pyelonephritis po, siya ho yung infection, bacterial infection, nag-cause siya ng inflammation sa kidney. Then complications din po siya sa UTI, urinary tract infection, no? An infection of the urinary bladder such as cystitis. So cystitis din po, isang infection din siya ng UTI ng kadalasan ho, particularly in women. No, UTI din po siya pero particularly in women. Yung urinary bladder po, yung infection sa urinary bladder, yung UTI din po siya na ang infection niya malala, no? Nandun na siya sa kidney, sa ureters, apil na ho yung bladder and the urethra. Yun ho si urinary bladder infection, no? So, extra water may be useful to keep out the infection. Sabi, kailangan lang ho ng extra water. Kung meron hong nag-UTI, kailangan ho siya ng extra water. So, ganito ho yun, no? So, yun hong sinabi ko na piletic na infection, dun lang siya sa renal pelvis po siya, no? Pero dito sa pyelonephritis, ay isa po siyang infection na andun na po siya sa bladder. Pero pag urinary infection na talaga, ito na pati urethra na-infect na, ang ureter na-infect na at ang bladder, no? Kaya yung iba sabi nag-iihi na sila ng may nana. Severe na ho yung infection, no? So functions of the human kidney, bakit kailangan natin ng water? Bakit kailangan nating alagaan, no? Si kidney. No? So si kidney kasi siya ho yung nag-monitor and regulators of our body fluids. Then, considered as endocrine glands. So, ano ba yun si endocrine glands? Si endocrine glands kasi, sila ho yung nag-produce ng hormones na magta-travel, yan si hormone ay magta-travel siya sa buong katawan natin through blood na nagdi-distribute siya ng mga hormones and chemical messengers. Siya ho yung si endocrine gland. So, by producing po sa hormone na tinatawag ng erythropoietin, no? Which stimulates red blood cells production that transports oxygen in the circulation from the lungs to the tissue. Yun ho yung gamit po ng endocrine gland na nag-produce siya ng hormone na tinatawag ng erythropoietin hormone, no? Na siya ho yun nagtatransport ng oxygen, no? Papunta sa circulation sa lungs, then papunta sa ating mga tissues. Then, si kidney din po, play a major role in the control of blood
pressure. No? Bakit ho? Kidney damage and uncontrolled high blood pressure po, the more arteries become blocked and stop functioning, the kidney eventually fail. So, kailangan natin uminom ng maraming tubig para ho, may malaking role ho si kidney sa ating blood pressure. Kasi ho, pag marami ho tayong arteries na na-block, si kidney din ho ay mag-fail. No? Through the regulation of blood, urine volume, and amount of sodium in the body, as well as the production of angiogenesis. So, ang angiogenesis, formation na siya of a new blood vessel. Yun ho yung process na angiogenesis. Nag-formulate na ho siya ng bagong mga blood vessels po. No? And signs and symptoms of kidney disorder, puffiness in the eyes, namamaga yung mata, progressive swelling of some parts of the body, usually the ankle, no? Titingnan ho yung mga ankle nyo kung namamaga, tapos ipe-press nyo po. Pag hindi ho madali-dali hong bumalik yung skin nyo, ibig sabihin, namamaga ho yan. Sabi, kung baga commonly used na ginagamit is biri-biri, no? Meron ko kayong back pain in the lower part, no? Below sa rib cage. So, signs na yan na yung kidney nyo ay nag-alarm na. May nararamdaman na siya. Tapos, change of urination pag-ihi, which may consist of increase or decrease in frequency of urination. So, madami or kulang, konti, no? Tapos, pain or unusual sensation during voiding. Masakit siya iihi. No? Hesitancy or difficulty in initiating urination. Change in color of urine. Then, blood in the urine. Alam nyo ho, itong blood in the urine, minsan yung, hindi ho yan, yung iba, hindi ho siya nakikita. No? Kailangan ng microscope. Yung iba naman is nakikita yung blood sa urine nila. So, kailangan, kung meron ho kayo nararamdaman na ganyan, magpapa-check up na sa doktor. So, new onset of high blood. And number 5 is may high blood pressure ka. So, pag BP ka, pag iba na ho yung BP nyo, iba na, hindi na ho normal. So, ibig sabihin, there is something wrong with your kidney. No? So, kung mag-UTI ho kayo, magpapa-BP kayo at mataas ho talaga yung BP nyo. Ibig sabihin, nag-a-alarm na ho si kidney na meron na hong kakaibang nangyari sa kanya. Okay, so common diseases affecting kidney. So yung urinary tract infection, yun na yung na-discuss natin kanina. At ito naman si glomerulonephritis, inflammation and damage of the filtering part of the kidney, no? Kung saan ho yung nagfi-filter yung kidney, doon ho ang na-damage ni glomerulonephritis, no? The number 3 po, si diabetes, no? High blood sugar in diabetes can damage blood vessel in the kidney as well as nephrons. So they don't work as well as they should. No? Pagtaas ho yung blood sugar natin, nadadamage ho yung mga blood vessel ni kidney, no? Yung tinatawag natin na nephrons. Kaya ho, hindi na ho makakapag-work si kidney ng normal. Then number 4, hypertension. No, high blood pressure can constrict and narrow the blood vessels. So, kung taas ho yung dugo natin, meron na tayong hypertension, mo constrict, titigas at sisikip ho yung blood vessels, which eventually damage, weakens them throughout the body, including the kidney. So narrowing blood flow, if your kidney's blood vessels are damaged, they may no longer work properly. And number 5, kidney stone can block
the flow of urine and cause infection. So kidney stone can damage or even kidney failure. No? So kailangan natin iingatan si kidney. No? Kasi napaka-importante din po siya ng katawan natin. So paano siya maiingatan? Mag-drink lang ho tayo ng maraming tubig. But meron hong wrong use of water. Okay. Sabi kailangan ng tubig. Pero bakit merong wrong use of water? Marami hong pagkakamaling paggamit or pag-inom ng tubig. Okay. Number 1, when taken cold after meal. So sino ba itong mahilig uminom ng malamig ng tubig pagkatapos kumain? Bakit po hindi siya pwede? So many make a mistake in drinking cold water with these meals. Taken with meals, water diminish the flow of the salivary gland. Okay. Now, pag uminom daw tayo ng malamig na tubig, pagkatapos kumain, i-diminish niya ang flow. So, tanggalin niya ho yung flow ng salivary gland. Now, ano ba to si salivary gland? Si salivary gland, siya yung may important role para po sa digestion natin. No? Kasi gumagawa siya ng saliva. So, si saliva ho, siya ho yung nagtumutulong para i-moisten yung food, no? Para pag-swallow natin easily. And the enzymes na tinatawag natin na amylase na para pagdating ho ni stomach, madali na ho siyang ma-break down ang food. Ngayon, pag uminom pala tayo ng malamig na tubig, na-diminish natin ang function ni salivary gland. Then the colder the water, the greater the injury in the stomach. So kung mas malamig ang tubig, mas malaki ho yung injury niya sa stomach natin. No? So, kasi bakit ma-injured? Hindi na siya makakapag-function, hindi na niya ma-break down yung mga starches, yung mga food na nasa katawan. So mabigat ni stomach yun. No? Kaya ho pala merong mga tinatawag nila na ulcer na sila, no? Kasi ho nafo-force na gumagana si stomach, nafo-force siyang mag-function, na susugatan na ho yung stomach natin. Kaya may stomach ulcer, no? Tapos ice water or ice lemonade drink with meals will arrest digestion until, no? So, kung uminom pala tayo ng iced water or iced lemonade or soft drinks or ano ho yung ininom natin, ma-arrest po muna yung digestion. Kumbaga, titigil muna siya si digestion natin until yung the system has imparted sufficient warmth until magwa-warm ulit yung stomach natin. Kaya mag-function na siya ulit, no? Stomach to enable it to make its work again. So kailangan pala niya ng warmth. Hindi ho kailangan ng cold yung tiyan natin. No? So number 2, when taken in great amount after meals, no? Yung iba, pagkatapos kumain, iinom ng 2 basong tubig kaagad, no? Hindi pala pwede 'yon, no? Drink a glass of water 30 minutes before meals and 1 hour after meals. So drink very little lang ho, konti lang ho water. Pagkatapos kumain, mahugasan lang ho yung mouth and throat natin. Konti lang talaga ang iinumin. So after 1 hour, saka na tayo pwedeng uminom ng tubig, no? So kadalasan ho, ito ho yung masarap talaga, lalo na pag lunchtime na mainit ang panahon, kailangan natin ng mga cold drinks, no? At saka, di ba, na pag-usapan natin nun sa nutrition dati na kung isang Coke or isang Pepsi, no, na 12 ounce, equivalent siya ng 11 teaspoonful of sugar. Tapos yung teaspoonful of sugar, sa isang teaspoon yun, 20 calories na ho. So, maraming calorie na ho ang makukuha din sa dapat
consumable mo per day, tapos i-waste mo lang sa mga inumin na hindi naman ho nakakapagbigay na magandang effect sa katawan natin, no? So therefore, according to 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. No? So why is water so important? Our body needs water, our mind needs water, our soul needs water. No? So what is the water for the soul? It's the baptism po. So that's all for today. So may mga tanong po ba kayo? Hello? Janice, Yes po, Sir Rodel. sinabi niyo po kanina yung may lagnat, kailangan uminom ng tubig. Po. Anong tubig po ba ipapainom natin? Maligamgam o malamig? Yun silang sigurong tap water kasi pag ipainumin natin siya ng maligamgam na mainit din, so mag-conflict siya sa temperature po ni pasyente. Okay po. Okay po, malinaw. Yun na lang, ordinary water lang po. Kasi mas lalong iinit ho yung katawan niya pag painumin natin siya ng mainit. Okay, ma'am. Tama rin po yun na paggising sa umaga, tubig na muna iinumin, maligamgam. Yes po. Yun po yung best po na regimen everyday na pagkagising ng umaga, uminom ho tayo ng lukewarm water. Para ho, kasi while we sleep, natutulog tayo, 'di ba? During our deep sleep, lumalabas ho yung mga hormones na na-produce sa mga organs natin. Tapos yung mga hormones na yun, sila ho yung nagwo-work, 'di ba? Nag-repair, nag-rebuild, tanan kung anong kailangan nilang i-repair sa katawan natin. So, pagising natin sa umaga, yung mga cells natin na-repair na-rebuild na nila. So, kailangan natin i-refresh yung katawan natin. So, uminom mo tayo ng lukewarm water para ho, ma-refresh ho yung mga cells natin, ma-refresh yung katawan natin, tsaka ma-eliminate din, mas lalong ma-eliminate yung mga waste na galing sa pag-work nila nung gabi na natutulog tayo. No? So, pag uminom na tayo ng lukewarm water, na-replenish siya, di ba pupunta tayo kaagad sa CR kasi ilalabas natin yung mga waste na yon na galing sa pinag-work nila nung gabing tulog tayo. Okay, ma'am. So, hindi naman po bawal yung 2 baso ng tubig, ano? Opo. Pag lukewarm water, sir, kasi hindi tayo feeling bloated eh. Di ba? Hindi lumalaki hindi feeling natin, hindi tayo lumaki yung tiyan natin, hindi tayo nasusuka pag lukewarm water ho yung iniinom natin. Tinatanong ko kasi ma'am, kasi yun ang ginagawa ko araw-araw eh. Okay naman yes po pala. Yes po, yun po yung best regimen. Tapos pag after meal, di ba sabi, 1 hour after meal, uminom ng tubig, mas maganda din po. Lukewarm water na lang din po yung inumin natin. Okay, ma'am. Malinaw po. Thank you po, ma'am Janice. Okay po. Welcome po. Wala na po ba Tanong po, ma'am. Sige po. Tanong po, ma'am. Yes At po, tatanong ko lang po, ma'am, kasi yung mga doktor kapag ang pasyente ay may problema na sa kidney, na dialysis na, bakit nililimitahan po ang pag-inom ng tubig? Thank you. Okay po. Kasi po, ganito yon. Di ba si kidney may problema na. So, hindi siya naka-function properly. So, yung water na ini-intake mo ay hindi ho yun nagagamit. No? Kaya nilimitahan kasi ho, magiging stagnant na lang ho yun. Kaya nagdagdag lang ho yun ng swelling. Kumbaga, may beriberi. No? Doon ho pumupunta doon ang water. Hindi na ho siya doon sa kidney natin na ma-process na mailabas na iihi natin. So, yung mga water, doon na lang ho siya nag-stagnant sa body natin. Kuya, doon siya sa lungs natin, kinahirapan huminga si pasyente, doon sa heart natin, doon na lang ho yung mga water na in-intake natin. Kaya ho, pag may problema ho tayo sa kidney, nilimitahan ho ng doktor. Kasi, alam na ho ng doktor kung ilang liquid lang ho yung kailangan ni kidney para ma-process niya. Tapos yung iba, mag-stack lang doon sa katawan mo. And it is very harmful po sa katawan ni tao. And sometimes,
isa hindi yun nakakos ng death po. Kasi nahihirapan na ho yung organs natin to function dahil marami yung tubig sa katawan natin. Yan lang po. Thank you, ma'am. Welcome po. Pero kaya ho, bago ho tayo magka-problema sa kidney, bago ho natin siya magkaroon ng problema na gano'n, dapat ho, uminom ho tayo ng maraming tubig kasi siya naman yung nag-filter, di ba? Tapos mahuhugasan ho siya kasi minsan tayo uncontrollable yung salt intake natin, no? Kasi every meal tayo talaga mga Pinoy, mahilig lang tayo talaga sa salty foods, no? Maggamit talaga tayo ng asin. So kailangan natin siya ma-drain, si salt. Kailangan natin siyang matanggal doon, no? So kaya kailangan ho natin ng water para ho ma-purify, ma-cleanse ho yung ano man ho yung naipasok natin sa katawan natin na hindi ho nararapat na sumusobra na din ho para sa katawan natin. Isang tanong na lang, ma'am. Sige po. Saan po ba ang mas safe, ma'am, na inumin ko dito sa may mineral water na ano lagi ako ng aking mga container o doon sa bundok, ma'am, na hindi ko ba alam yun, parang natural water yata yun? Opo. Actually po, sir, pag yan ho sa city, sinabi nilang mineral water, pero wala na ho siyang minerals kasi naka-process na po siya, di ba? So, namatay na ho lahat. Yung tawag ho niyan is dead water. Kaya ho, ako sa case ko po, pag umiinom kasi ako ng water na ganyan, mag-hyperacidity ako. Hindi ho talaga ako hiyang, no? Kasi it's a dead water. Acid na ho siya. Unlike ho, pag doon ho tayo sa amin nito, foso o kayo sa bundok na minmo na tubod lang or ano ba yan, yung spring water, no? Siya ho yung meron ho siyang mga raming minerals pa po. No? Kaya ho, pag uminom ho tayo ng mga spring waters, para ho tayong ma-refreshed and ma-energized kasi nandun po yung mga ions niya. Andun po yung mga minerals po na nandun sa water na magagamit talaga kaagad sa katawan natin. So, meron hong mga iba na mga networking companies nagbibenta ho sila ng mga mineral drops, no? Na ilalagay natin sa water para ma-mineralize yung water, magkaroon siya ng mineral. So mabubuhay yung water. Kasi water without minerals is a dead water. So meaning to say, ma'am, dito po, ma'am, sa mga mineral water machine, wala po, ma'am, benefits na makukuha pala po dyan? Yes po. Di ba napansin mo, pag uminom ka sa kanya, minsan mag-hyperacidity ka, yung para ka masusuka, parang, then ang taste niya is very different. Acidic na kasi ang water. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay po. So, wala na po bang tanong? Ma'am Janice? Yes po. Sige po, yung ano muna po, yung isa, si sir. Tanong po ako, ma'am. Hello po. Yes po. Ma'am, may narinig din po kasi ako na pagising daw po sa umaga ay kailangan daw pong uminom ng maligamgam na tubig. Totoo po ba yun, ma'am? May benefit po ba yun? Yes po, sir. May benefit po talaga pag uminom ka in the next morning pagising mo ng lukewarm water. Kasi, di ba, when we sleep, no? So, nagtatrabaho yung body natin, yung mga hormones natin while we sleep. So, pagka next morning, kailangan mo uminom para ma-refresh siya, no? Para mabigyan naman sila ng enough fluid, no? Sa katawan natin. And para naman din po, yung mga toxins o mga waste na galing sa pinagtrabahuan nila at that night na natulog ka, mailabas po through water po. So, okay, best po talaga na regimen natin sa ating daily life na uminom mo tayo ng lukewarm water every morning pagkagising po. Ano po yan, ma'am? Isang baso lang po ba? O kahit higit pa po doon? Depende.
may body mechanism kasi sir na mas gusto nila na makainom sila. Kasi si lukewarm water kasi pag pasok siya sa katawan natin, dahil sa lukewarm siya, madali siya i-absorb, madali mag-adjust, no? Kesa sa cold water ho, mahihirapan ho ang system natin pag-adjust niya. So, pag inom mo ni lukewarm water, napansin mo ho na hindi ho magbo-bloat yung tiyan nyo. Again, water ha, hindi ho yung may coffee na. Water lang ho talaga. Iba kasi yung concept ng iba na okay lang hindi uminom ng lukewarm water kasi may nag-coffee na sila. No? So again, lukewarm water ho. At saka si water din kasi mag-neutralize din po siya kaagad sa katawan natin. No? Pag yun ho yung una nating inumin. Kesa ho, coffee ho yung unang inumin natin na mag-pop up po talaga kaagad yung glucose natin, no? Sa katawan natin kasi yung iba uminom ng coffee with sugar, yung iba naman 3-in-1 coffee, dagyan pa talaga ng sugar o milk, no? So, manibago yung katawan natin pag inom natin nun. So, yung glucose sa katawan natin bigla ho yung tataas. So again, lukewarm water lang ho para ho siya yung mag ano ng katawan natin. Okay po ma'am, thank you po. Okay po. Hello Ma'am Janice. Yes ma'am. Si Christopher po, Chaplain Christopher. Ay, hello sir. Sorry. Parang babae kasi Ma'am, yung kasi meron ako naririnig na ewan ko ma'am, siguro sa atin yung sinasabi ng alkaline water. Yes po. 'Di ba maganda po 'yon? And then saan kaya paano kaya nakakakuha ng alkaline? Saan kaya nakakakuha? Sa answer, meron akong napansin, may Wilkins ata 'yon. May alkaline water si Wilkins ata. Makita mo 'yun sa label ng ng water, bottled water. Meron nilagay silang alkaline. Pero yung iba naman kasi nagpo-produce ng alkaline, nilalagyan nila ng sodium. Kasi si sodium maka-alkaline din yun ng water kasi minerals yun eh. And sodium is not good po sa health natin. So, meron hong ibang mga networking companies na meron silang tinatawag na mineral drops. Yun ho yung maganda, yung complete na sa isang drop, maraming minerals na po ng andun. Kesa sa iba kasi nilalagyan, kaya ho yung ibang alkaline water maalat-alat ho yung lasa niya. Kasi maraming sodium ang nilagay nila. Ma'am Janice, ano bang benefits ng alkaline? Nakakagamot talaga yun ng ma'am, ng mga sakit, gano'n? Si alkaline kasi, 'di ba? Si water dapat meron siyang minerals. Kaya siya natawag na alkaline water kasi complete yung minerals niya. And in every minerals po, meron ho siyang function sa katawan natin. So, for example, si potassium. Pero makukuha din naman siya si potassium sa banana, 'di ba? So meron halimbawa si potassium na minerals. So good for muscle contraction, no, 'di ba? Si calcium para sa bone. So marami pa kasing minerals din na may function talaga siya sa katawan natin, no? Si iodine. So don't you know that goiter is just an inflammation of the thyroid? No? So si goiter, inflame lang talaga si thyroid noon. Kasi kulang ho tayo ng minerals na tinatawag na iodine. Kaya ho nag-inflame si thyroid gland. So marami ho. Kaya ho kailangan natin ng alkaline water para ho ma-alkaline yung body din natin. Kailangan natin ng minerals sa body natin. Kasi once alkaline ho yung body natin, hindi ho tayo basta-basta ho na matatamaan ng sakit. Diba? Kasi pag 7.0 yung alkalinity ng katawan natin, so sino pa bang sakit na kaya kang atakihin kung alkaline naman yung katawan natin? Ma'am Janice, dito po sa amin kasi parang 'di ba mapapansin natin kapag nilalagyan ng chlorine yung tubig pag nagpainit ka ng tubig yung parang yung may nabubuo na naiiwan doon sa Yan, 'di ba? Imagine kung yang namumuo na white na yan, kung yan ho yung mamuo sa kidney nyo, 'di ba? So, very harmful talaga. Kasi iba naman yung chlorine na needed ng body natin. Tapos iba naman kasi yung chlorine na nilalagay nila sa water. Diyan lalo na sa mga city. Naglalagay sila ng chlorine. Iba naman kasi yun.
So, hindi siya talaga advisable na yun ho yung gagamitin nyo, yung tap water. Yun nga, napansin ko kasi dito kung nagpapakulo ako ng tubig, parang iba yung talaga nakita. Oo. Grabe. Kaya diba? Maninigas talaga siya. Paano na lang kami ng ng bomba na lang. Yes, talaga. Yun naman talaga. Pero kasi 'di ba, sa may mga lugar kasi na marami ng kabahayan, so hindi na din po nagiging safe yung bomba kasi 'di ba yung mga septic tank, mayroon kasi yung distance of pila ka meters, 'di ba? So yun lang din po yung pag nasa city tayo, yun ho yung dahilan bakit ho hindi ho nagiging safe ho yung mga water na ganyan. Kaya ina-advise nila na kailangan distilled water kasi kahit walang mineral, safe naman talaga gagamitin ng tao. So wala na po bang tanong? Kasi na-consume ko na yung time ni Ma'am Sherlyn. Ma'am Sherlyn, okay lang ba? Ma'am, yung time niya sa'yo na daw, ma'am. Wala na. So may tanong pa ba? Ma'am Sherlyn? Nagla-lunch pa siguro si Ma'am Sherlyn. So wala na bang tanong? Ma'am, yung sinasabi yung drop na yung ipinapatak sa tubig para maging siya okay siya na. Yes, sa nakakabili ng ganon? Meron sa dati. Meron sa company SM mga ganon? Meron kasi dati naalala ko yung isang networking company na tinatawag nilang CMD. Meron silang mineral drops. I don't know kung marami yan sa mga networking companies na meron talaga silang ganon. Sa mga food supplements, 'di ba? Try nyo, meron talaga yung mga mineral drops na tinatawag nilang makapagpa-alkaline ng water. Meron nga yung isa ng mineral drops na yung bulb, no? Yung bulb talaga na paglagyan ng mineral drops yung water tapos yung bulb nila magla-lights on kasi ibig sabihin nun, meron talaga siyang minerals kasi kaya niyang mag-lights on yung bulb dahil sa minerals, no? So ang transportation po ng energy dahil sa minerals kaya kaya niyang i-lights on yung bulb. Meron silang ganun eh. Basta marami yan. Maraming mga companies na nagbebenta talaga ng mineral drops tapos makasave ka. Kasi kunti lang yung ilagay mo, mag-alkaline na yung water mo. Yes po, ma'am. Marami po. Ma'am, thank you, ma'am. Welcome po. Hello po, Doc. So, sino bang interesado dyan? No? Bumili. Oh. Meron ka, Doc? Kasi meron akong product niyan dati. Oh, meron talaga yun, Doc, na? Way back 2013. No. Ako, Doc, interesado. So, itry ko kung mayroon pa tayong makuha ng supplier noon. Kasi 2013, yung mga ganyan, kunting drop lang ay tataas na talaga yung pH ng tubig, no? Magiging alkaline. Iba-ibang kasing composition ng yung pH level ng bawat tubig eh, no? Maganda yung mayroon din ganun, no? Pero kung gusto niyo talagang mag-alkaline, yung kalamansi na lang, no? Parang ilalagay mo lang sa water, magiging alkaline na yung water eh. Pwede mo ring i-test. May tester po niyan, kapatid, no? May tester. Iti-test mo yung water kung hanggang saan yung level ng alkalinity. Meron silang ginagamit na litmus paper o kaya yung liquid na ipatulo nila, Doc. Tapos mag-yellow pag acid, tapos mag-blue pag alkaline po. Maraming health benefits pag ang tubig mo ay mataas yung pH. Katulad ng Logos PH, di ba? Mataas. Talaga po, may benefits talaga. Mataas ang alkalinity. Na-connect dito pa, na-connect.
Thank you very much, Ma'am Janice. Welcome po, Doc. At we'll have a break for 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to Ma'am Sherlyn.